Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaparokya, mga kapatid ko kay Kristo. Sa pagbubukas po ng bagong taon na ito, tayo ay nagbabalik muli sa ating doctrinal formation na kung saan ginagawa natin 2 beses sa isang buwan. Ito po ay tuwing normally second Saturday and the fourth Saturday of the month. Kaya naman bago tayo magsimula ay maglaan muna tayo ng pagdarasal. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who does instruct by the light of the Holy Spirit, grant us by the same Spirit that we may discern what is right and ever to rejoice in His divine consolation through the same Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, sa gabing ito na kung saan nagsisimula muli tayo sa ating doctrinal formation o hindi nagsisimula, nagpapatuloy tayo sa simula ng bagong taon na ito. Ang tema po natin, kung inyong maaalala, nagwakas po tayo sa tema ng The Holy Eucharist. No? The Holy Eucharist. Ngayon naman, nakatuon tayo sa mismong Eucharistia. Kung ano mismo ang misa. Mapapansin ninyo o mababalikan natin, no, na sa ating pag-aaral ng Eucharistia, tinalakay natin ito, what is the Eucharist, tapos real presence, maliban doon, the transubstantiation ng mga terminong ito. Ngayon, nakalaan tayo sa tema, ang mismong pagdiriwang, no? The Holy Mass. Kaya naman, yamang tayo ay nagpapatuloy sa pagtuklas, sa pagpapalalim, ano nga ba ang Eucharistia? Punta natin ang kompendyo ng katekismo ng Simbahang Katolika. Nakalagay dito ang katanungang 274, what does the Eucharist represent in the life of the Church? No? Ano nga yung nirepresenta ng Eucharistia? Ito ang sagot ng katekismo. The Eucharist is the source and summit of all Christian life. In the Eucharist, the sanctifying action of God in our regard and our worship of Him reach their high point. It contains the whole spiritual good of the Church. Christ Himself, our Pasch, communion with the divine life, and the unity of the people of God are both expressed and effected by the Eucharist. Through the Eucharistic celebration, we are united already with the liturgy of heaven, and we have a foretaste of eternal life. Kung mapapansin nyo, sa tugon na ito, kung mapapansin ninyo, sa tugon na ito ng simbahan ay binigyan tayo ng mga konkretong paliwanag. Subalit bagaman napaka-konkreto, karamihan ng mga laiko ay may hirapan, Father, no, napakasimple, hindi naman napakasimple, napaka-iiksi ng sinabi, pero alam namin na mas may malalim na kahulugan at liwanag ito. Pwede bang may paliwanag sa amin ang mismong tugon na ito ng simbahan tungkol sa Eucharistia? Definitely, kaya nga tayo nag-aaral, no? So, sa unang punto, unang sentence pa lamang, it is the source and summit of all Christian life. Pag sinabi mo na ang Eucharistia, ang tinatawag na source and summit, anong summers? Pinagmumulan. Summit, rurok, no? So, ang Eucharistia ngayon, hindi lamang siya pinagmumulan, siya rin ang rurok. Bakit? Kasi kung babalikan natin ang pag-aaral natin kung anong Eucharistia, o mas mainam kung sino ang naroon sa Eucharistia,
ito yung mismong presensya ni Jesus. At yamang itong presensya ni Jesus at si Jesus ang Diyos, ngayon kapag tayo dumudulog, lumalapit sa Eucharistia, tayo ngayon ay lumalapit mismo sa pinamulan o sinimulan ng ating buhay pananampalataya, buhay Kristiyano. Pero maliban din dito, kapag tayo dumudulog o lumalapit sa Eucharistia, nakakamit natin ang pinakarurok ng adhikain natin. Ano iyon? Makapiling ang Diyos. Kaya nga napaliwanag ko sa inyo nung mga nakaraang doctrinal formation natin, no? Na the Eucharist, the Holy Celebration of the Mass, is a foretaste already of heaven. Bakit? Kasi bumabalik tayo sa pinagmumulan. Pero maliban sa bumabalik tayo sa pinagmumulan, nakikibahagi tayo sa mismong Diyos na siyang may likha sa atin, na siyang pinagmulan natin. Ikalawa, nadagdag dito, in the Eucharist, the sanctifying action of God in our regard, in our worship of Him, reaches their high point. No? Ito nga yung tinatawag na sanctifying action of God. Ang gawain ng pagpapabanal ng Diyos, no, ay nakakamit natin. Bakit? Wala kang maiisip na gawain dito sa mundo na kung saan ang tao ay nagkakaroon hindi lamang ng tinatawag na feeling, no? Kung hindi, mas mainam, participation in the divine life. Kaya ito ang masabi natin, isang kayamanan natin bilang mga Kristiyanong Katoliko na ibang-iba sa iba't ibang pananampalataya. Bakit? Pag sinuri mo mga pananampalataya nila, they end up having that feeling of the divine. Bakit? Naramdaman lang nila. Pero hindi mo masabi na you have participated in the divine. That's different. Bakit different? Anong pagkaib ng feeling? Ramdam mo lang. Pero pag sabi mong participated, naroon ka. Bakit? Dahil sa misa, kung atin lang uunawain lubos ang bawat actions doon na nangyayari, ikaw mismo ay merong tinatawag na pakikipaglahok sa kabanalan ng Diyos. At yan ang nakakalungkot minsan sa ating mga Katoliko, sa kawalan ng kaalamang ito, hindi lubos nauunawa ng misa. Ang iba nakakatulog, ang iba naboboring, ang iba gusto masaya, dapat nagpapatawa. But the mere fact, the joy na dapat na nakukuha natin sa misa ay hindi yung dahil may joke si Father sa homily, hindi dahil nagtaas tayo ng kamay sa hangin. No. Kahit ikay nakaupo, kahit ikay nakatayo, lalo kahit ikay nakaluhod, sa loob ng simbahan, kapag ikay nasa loob ng misa, tatandaan mo, you are participating in the divine. Hindi mo lang nararamdaman ang presensya ng kabanalan, kundi nakikilaho ka mismo sa kabanalan kapag ikaw ay naroon sa banal na pagdiriwang ng misa. Ikatlong punto dito, it contains the whole spiritual good of the church, Christ Himself in our past. Dito, sa puntong ito, sinasabi sa atin na sa mismong Eucharistia, naroon ang lahat ng kabutihan. Bakit? Mismong Diyos ang tinatanggap natin. The mere fact, sabi ko nga, you participated, it's a another good. Kaya sa Eucharistia, sikapin natin habang dumadalo, no, na makuha ang lahat ng mga biyayang ito. At makakamit lang natin ang mga biyayang ito kung tayo mismo ay handang tumanggap ng mga biyaya. Yung sabi ko sa inyo na our spiritual life, ang buhay spiritual, ang ating kaluluwa mismo, dapat maging handa rin palagi para mapakinabangan ng mga biyayang natatanggap natin sa bawat pagdiriwang ng misa. Dahil kung ang mismong buhay spiritual natin ay hindi handa para pakinabangan ng mga biyayang ito, napakasayang ng mga grasya at biyaya na binibigay sa atin. Dahil sabi nga, no, ito ay binibigay mismo ni Jesus ang kanyang sarili
sa bawat pagdiriwang ng misa. In two ways. Binibigay niya ang kanyang sarili sa pamagitan ng salita at binibigay niya ang kanyang sarili sa pamagitan mismo ng Eucharistia. Dagdag pa ng katisismo. Communion with the divine and the unity of the people of God are both expressed and affected by the Eucharist. Yan ang ayoko muna kaninang sabihin, no? Ang ginamit kong salita ay participation. Ngayon, ang ginamit na ng katisismo ay communion. Anong ibig mo sabihin ng communion? Ikaw, na ordinaryong tao, at ang Diyos, na banal, ang nangyayari sa bawat pagdiriwang ng misa, merong pagkakaisa. Bakit? Dahil inanyayahan ka ng Diyos. Kaya nga, mapapansin nyo sa bawat pagdiriwang, tinataas ng pare ang banal na Eucharistia. Ang sasabihin, this is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to the supper of the Lamb. Yun mismo ay paanyaya sa atin na tayo'y makiisa, na tayo'y lumahok, na tayo'y makinabang. Kaya pag sumikapan natin, na unang-una ihanda ang ating sarili na wala tayong bahid salang kasalanang mortal, no? Para sa ganun mapakinabangan natin ang mga biyaya na ibibigay sa atin. We will be not only participating now, we will be in communion with God. Kaya yun ang sinasabi ko kanina pa sa ikalawang punto na kapag tayo lumalahok sa misa, ibang-iba dapat ang pakiramdam because it is not only a mere feeling. God calls you to be part with the divine. Yun yung komunyon doon. Kaya wala dapat umaalis sa misa na malungkot. Bagkus masaya ka, lalong-lalong na ang Panginoon ay nakilahok ka pansamantala sa kanyang buhay na kabanalan. Dagdag pa dito, through the Eucharistic celebration, we are united already with the liturgy of heaven and we have a foretaste of eternal life. Ito palagi ang ating tatandaan. Kapag tayo dumadalo ng misa, ng pagdiriwang ng Eucharistia, no? Sabi, we are already united with the liturgy of heaven. Dahil sa totoo lang, marami ng mga banal ang may sulat nito sa simbahan. Sinasabi nila, if you love the Eucharist here on earth, you will love the Eucharistic sacrifice in heaven or the Eucharistic celebration in heaven. Dahil ang ginagawa natin dito is already an anticipation, a preparation of what will happen later on sa susunod na buhay. Kaya if you find boring the celebration, I assure you, you will find boring also in heaven. But if you love attending the celebration here on earth, now you will love what will happen in heaven. Because in heaven, we will adore God eternally. Sabi nga ng isang salmo, no? I will sing your praises eternally, O Lord. No? Literally, that is a way, no, of adoring God eternally in heaven. Kaya kung dito sa lupa, nagugustuhan mo palaging gawain yan, napapamahal ka, you will love to be in heaven. At pagsusumikapan mo ngayon, kung gusto mong maharating ang langit, na magpakabuti dito sa mundo, upang sa ganon, matapos man ang paglalakbay natin, magagantimpalaan tayo ng kaluwalhatian sa langit. So that is how, no, the Catechism answer it. But tonight we will go also deeper on that by pointing to you several ideas. So just to have an introduction for tonight's talk. The Eucharist, or the holy celebration of the Mass, which the apostles celebrated from the beginning, is the center of the liturgy of the Church. Since then, the Mass has always been the same. Hindi nagbabago ang misa. Ngayon, mapapaisip ka, Father, talaga ba? Bakit parang may mga iba't ibang pagdiriwang na ng misa? Again, later on, when we go deeper, I will explain. Ang misa, no? As misa, hindi nagbabago. Pero ang pamamaraan kung paano siya pinagdiriwang, doon nagbabago. We'll go to that later. We are going to consider the meaning of the different parts of the Mass,
the dialogues between the priest and the faithful. We shall also deal with the obligation attending the Mass on Sunday and holidays once one has reached the age of 7, has use of reason, and there is no serious excuse for not attending. Ito po ang nilalaman ng ating tatalakayin ngayong gabi. Ang mismong pagdiriwang ng misa. So, we go now. Number 1, first idea. Participation in the Eucharist or in the Holy Mass. Objectively, the Mass is the greatest action that is celebrated on earth. For us Catholics, ang pinakamataas na uri ng pagdiriwang na meron tayo ay ang mismong banal na misa. Kaya nga, kapag tayo nagkakatipon at magpapasalamat sa Diyos, ang pinakamahalaga ay ipagdiwang ang misa. No, it is not just consist of singing and praising. No. Mass is different from prayer rally. Mass is different from prayer meeting. Mass is Mass, being the highest and the greatest expression of prayer. Second point in the participation in the Eucharist, keep in mind that when we attend the Mass, we have to participate with great interest and devotion in order to achieve the maximum fruit of the communion. Since the Mass, it renews the sacrifice of Calvary, we have to possess the same sentiments of the Blessed Virgin Mary at the foot of the cross, accompanying her and identifying perfectly with Him. Okay, isa-isayin natin ito kasi may mga laman at punto ito. Sinasabi sa atin na kapag tayo pala ay dumadalo ng misa, napakahalaga na tayo ay magpa-participate. Yung sabi ko sa inyo, no? Paano ka nagpa-participate sa misa? No? Sa misa may mga bahagi na kung saan ang pari nagsasalita, ang pari nagdarasal. Tayo ngayon na mga nakikiisa sa misa, yun ang word no, nakikiisa, ay dapat tumutugon. Halimbawa, ang pari mag-aantanda ng krus sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Anong trabaho? Anong magiging participation ng faithful to answer Amen? The same way, kapag ang pare magsalita o magbate, the Lord be with you. Ang participation ng tao ay to answer back and also with you. No? Dapat alam natin yung mga bahagi kung saan tayo ay tutugon. Minsan, ito nakakatawag lang ng pansin, sa mga laikong lingkod, na sabihin natin, talagang araw-araw na naglilingkod, mahabang panahon ng ginugol sa paglilingkod, na sobrahan naman ng participation, tawag na over-participation. Bakit? Dahil kahit ang bahagi ng pare, pinangungunahan na. No, bigyan ko kayo ng halimbawa, sasabihin ng pare, pagkatapos doon sa tinatawag na doxology, kukunin ang paten, kukunin ang chalice, itataas. Sasabihin ng pare, through Him, with Him, and in Him. Ay, may mga laiko na through Him and with Him. Ganon din. Bakit? Iyan ang tinatawag na over-participation. Alamin mo lang ang role mo. No? Ay lalo na pag feel ni Father kantahin, sa pamamagitan ni Kristo. Ay nako, may mga matatanda sasayo, that's over-participation. Alamin lang natin kung saan tayo. Alam nyo dito, natatawang mga nasa simbahan kasi alam nila na may mga ganun kasama tayo sa ang part ng pare, hayaan natin ng pare. Ito pa, matatawa ka nito. Sa gospel, kapag pinapahayag, sasabihin ng pare, the Lord be with you. Hindi ko alam, ang pare hindi naman gumaganyan. Pero ang hilig natin pag sinabi tayo, kasi tunay naman, sa ibang bahagi ng misa, when the priest says, the Lord be with you, nilalabas ng kanyang kamay. But in the gospel, hindi. No, pero maraming pare dyan, hindi alam nyo na hindi dapat ilalabas o binubuka ang kamay dyan. Nasa rubrics yan. But anyway, hindi ko alam. Pero it's a common practice of the faithful
Pag sabi ng pare, the Lord be with you, sasabihin naman ng mga laiko, and also with you. Bakit ka gumaganon, and also with you? Ano? So, ano ba, pagbabalik or what? But that's, again, okay, if that's how you express your participation, okay, so be it, no? But I'm telling you, hindi yan nasa rubrics, hindi yan nasa rule. If you want, you continue, but I'm telling you, it's not part, okay? So, it's good to participate, but it's not proper to over-participate. Eh, may iba pa nga, no? Sasabihin ng pare, sa Our Father, ito na lang siguro na sa halimbawa, no? At, di ba, magsisimula ang pare, at the Savior's command, informed by the divine teaching, mauuna pang like, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Eh, yun pala, kakantahin pala yun ng choir, no? So, okay, maganda na sabay-sabay because we are all participating during the Mass. Okay, dagdag natin dito. Since the Mass, it renews the sacrifice of Calvary, nasabi ko na ito sa inyo, the Mass is the sacrifice of the Lord. We have to possess the same sentiments of the Blessed Mother, Mary, at the foot of the cross. Ngayon, mapapansin niyo po na may mga kapatid tayong laiko na nakakaunawa na nito ng lubos. Kung alam mo na ang misa ay mismong sakripisyo ni Kristo sa krus, doon mo siguro mapapansin ng mga laikong ito, never magkaklap ng kamay sa misa. Kaya lang nasanay tayo that everything is about performance. No? It's about dramatization. Isipin yun, bawat tapos ng misa, papalakpak. Kaya dito, kung nandun ka kaya sa Kalbaryo, si Jesus ay pinako sa krus, si Jesus ay duguan, ang mahal na Birhen pasan ang lahat ng hirap ng kanyang anak. Could you clap in the front of Mama Mary and say, bravo, magaling ang anak mo? Minsan mapapaisip ka, why do we clap? Ako sa akin, it's okay to clap, but let us put order. Kailan magpapalakpak at kailan hindi. Take for example, okay lang magpalakpak saan? During the resurrection of our Lord because it's a triumph. No? Kailan pwede yung palakpak? Siguro paglabas ng maikakasal sa misa. O di naman kaya sa mga bagong tumanggap ng First Communion. O di naman kaya sa bagong binyag. Because it's a celebration of joy, no, that we cannot contain. But the Mass, it should be an internal joy. We cannot clap, but we want to celebrate. But let us keep it that joy internally. Kasi nandun pa rin sa atin ang paalaala that in the Mass, Jesus sacrificed for us. No? Eh, iba nga, nasobrahan kakalakap, palakpak. Nagsabi pa lang ako ng the gospel of the Lord. Ha? Papalakpak yan. No? Hindi ko alam bakit. Eh minsan dito, sinabihan ko na, no, na alam niyo, hindi maganda nagpapalakpak na the gospel of the Lord. Pero may iba, nahiya siguro palakpak, makikita mo pa rin, nasa harap pa yan. Nasanay na yata talaga ang kamay. No? Siguro nang bata pa siya, pagkatapos ng gospel reading, papalakpak ng palihim. No, I mean, I don't know, no, but if that's the way you participate and increases your faith, so be it. But don't just distract the others who wants to manifest their faith and participate in the Mass. Okay? Kalawa, the part of the Mass. Ito siguro, binigay ko na to last time sa inyo, lalo sa mga parishioners dito ng ICP, no? That the part of the Mass mainly have the liturgy of the Word, the liturgy of the Eucharist. Pero sabi ko sa inyo, it's good to understand that we have the introductory rite, the liturgy of the Word, the liturgy of the Eucharist, and then after that, the communion rite and the concluding rite. No?
So naging topic na natin ito, nabigay ko na rin sa inyong papel. But again, we have here, pasada lang, no? Readings of the scripture, homily, profession of faith, the creed, prayers of the faithful. But again, it's good to really go, no, one by one on the parts of the Mass. So I will not deal on this. No, it's available in one of my talks sa paliwanag ni Padre, kung saan I discuss every parts of the Mass. Now, third point, responses of the faithful during the Mass. Since we talk about participation, it's good, no, to understand when to respond in the Mass, when to be part in the Mass. So normally, may mga bahagi ang misa na talagang mahaba kung saan dapat tayo ay nakikisa. Halimbawa, the profession of faith. Sorry, unahin muna natin sa Gloria. Glory to God in the highest. Minsan sa bahaging ito, we just allow the choir to sing. Sana tayo, kahit hindi makakanta, our lips should be opening and closing, following the songs. The same way, kapag ang Gloria ay ang credo, o ang I believe, profession of faith, sasabay ang ating sarili sa pagbigkas. No, remember, we are not audience in the Mass, we participate in the Mass. And then, same way, sa Our Father, sa Sanctus, sa Kordero ng Diyos, kaya natin inaawit yan precisely to be part of the Mass, to participate in the Mass. Okay? Number 4, may sila itong topic natin ngayong gabi. The first precept of the church is to attend the whole Mass on Sundays and holy days of obligation. So, nasa batas na ng simbahan na itinalaga, iyamang ito'y napapaloob pa rin sa paggalang sa araw ng pamamahinga, na ang obligasyon natin ay dumalo ng misa. Pero pag sinabi kong dumalo, hindi ka dumalo ng 1/4 of the Mass, 1/2 of the Mass, o 3/4 of the Mass. Sabi ko, dumalo ka ng buong misa. Kailan bang buong misa? Na dapat maabot mo ang pag-antanda ng krus sa simula, maabot mo ang pagbabasbas sa wakas. Ang iba kasi, darating, papasok na, or umawit na ng Gloria, doon parang darating. O di naman kaya, pagkatanggap ng komunyon, lalabas na kasi may pupuntahan. That's not the right participation of the whole Mass. Aside from that, no, pagsumikapan natin talaga na every Sunday, we attend the Holy Mass. No? Na dumalo tayo ng misa linggo-linggo. Bakit? Sana wag lang natin itong isipin na we participate because it's a law, but rather we place it already in our mind, in our heart, that it is an action of love. Kung ang Diyos mahal ka, kung ang Diyos pinagpapala ka, kung ang Diyos binuho sa iyo ang napakaraming kaloob at biyaya, the only way to say thank you to God is that one solid hour attending the Mass every Sunday. Kaya wag natin ito kakaligtaan. Okay? Maliban doon, ang ilan nakakalimot din na may mga tinatawag rin tayong araw ng pangilin, no? Holidays of obligation. Ako nga, kinagagala ko na kahit sa birthday ni Mama Mary, dumadalo tayo September 8, marami ng talagang day of service. Although it's not a holy day of obligation, no? Ang mga holy day of obligation, no? Isa na doon, Immaculate Conception. Ganon din ang Mother of God. At ang isa pang dogma, Assumption of Our Lady. So if I'm not mistaken, ito po yung tatlo sa Pilipinas na holiday of obligation. Kaya nga mapapansin nyo, the rest of the celebrations nilalagay natin sa Sunday, katulad ng Epiphany. Bakit? Para sa ganon, hindi natin ma-miss ang tinatawag na holiday of obligation. Okay? So now, as I've mentioned to you, let me end with this, no? The church even invites us to attend Mass daily.
no, hindi lang tayo makontento na doon lang every Sunday sa holiday. Sana, pag sumikapan natin, na habang tumatanda tayo, no, nagugustuhan natin dumalo araw-araw sa misa. No, ang araw-araw na misa hindi lamang para sa matatanda, no. Minsan na aking kabataan may nagkwento sa akin, but it makes me laugh and really strive to attend mass every day and help me, no, in my vocation. In what way? Ganito 'yon. May kaibigan sabi niya, alam mo, ang misa araw-araw hindi yan sa mga matatanda. Alam mo bakit sila nagsisimba? Kasi wala na silang magagawa. And besides, it's good to prepare already for their death. Kasi doon naman tayo patungo. Pero ikaw na bata ka pa, pag sumikapan mo na araw-araw ka na magsimba. Dahil kung at the end, magre-retire ka rin at magsisimba ka araw-araw, simulan mo na ngayon kasi mas maraming simba ang iyong madadaluhan. And sabi nga, no, it was, I forgot saan nakasulat, no, but I'm sure I've read it in one of the writings of saints, no, na one mass attended here on earth is equivalent to 1,000 masses offered to you when you die. Sipin mo yun? Ang isang misa na dilaluhan mo ay ang equivalent niya, 1,000 misa para lang ialay sa iyo kapag ipatay na. O nga, no, napapaisip, but that thing coming from, of course, a saint, tama yung punto niya. Kaya habang tayo dito nabubuhay, no, love the Mass, attend the Mass, and really appreciate, no, once the Mass is being celebrated. Tandaan natin, kahit sino mang pare ang dadaluhan natin, we are not there for the priest. We are attending the Mass because of the Mass and of Jesus Christ. So bago pumunta tayo sa huling bahagi, sa resolutions for Christian life, ang aking ngayong payo ay, Chris, may mga tanong kayo, ipadala nyo na para sa second part ng ating doctrinal formation, masagot ko po. So ito naman ang iniiwang kong 2 resolutions o mga pasya sa buhay spiritual. Una, listen attentively at Mass, participating in the responses and behaving with due reverence. O kapag tayo dumadalo sa misa, makinig talaga. Kasi minsan, dumalo tayo. Pero pagkatapos ng misa, after 1 hour, itanong mo sa iyong sarili, ano ang first reading? Ano ang second reading? Ano ang gospel? Ngayon, kung hindi ka makaalala, ito, gawin mo na lang. Paglabas mo ng simbahan, itanong mo sa iyong sarili, ano ang salmong tugunan? No, mapapansin niyo po dito sa atin, we are striving, no, na gawing awit ang salmo o pinapahayag natin ng awit. Kasi sabi nila, mas inaawit ang isang salmo, mas naaalala. Dahil yung tinatawag na LSS. Alam mo yung LSS? Last Song Syndrome na tinatawag. So sana, isipin mo yun, no, na LSS ka ng salmo tuwing Sunday. That's a greater impact, no? May impact yun sa iyo na naaalala mo siya. Kaya magandang sukatan yan. Part of our personal struggle, no? To listen attentively and participate in the Mass. Ikalawa na suggestion ko, make the resolution of never omitting Mass on Sunday. Ito talagang pagsumikapan natin. Kung may lakad ang pamilya sa araw ng linggo, hindi makakadalo ng misa, huwag mong sasabihin, ay madadaanan naman kaming simbahan, tiyak makakadalo. Never. Maniwala ka sa akin. It will be a failure. Pag may lakad sa Sunday, Saturday pa lang, attend the anticipated Mass para hindi mo na-miss ang Sunday obligation. That's the purpose why we have anticipated Masses on Saturday evening. Okay? Kasi kung may lakad ka, hindi makadalo, doon mismo makakadalo ka. And also strive, no, not only to attend Mass on holidays and Sundays, but also on the other days within the week. Kaya nga, dagdagan natin, kung ikaw ay lingguhan na nakakadalo, edi dagdagan mo like Wednesday or Friday, and then later on, all the days. And that way, no, masusundan mo na
ang mga pagbasa sa misa, and you will really appreciate God working on you. No? Tandaan natin na kapag daily mass goer ka na, in 3 years, napakinggan mo ang halos buong laman ng Biblia. No? It should be a struggle, no, on our part to do it. So mga kapatid, dito po nagwawakas ang ating maiksing doctrinal formation ngayong gabi regarding the Eucharist and the celebration of the Mass. So we will have a short break. Papasukin po natin ang inyong mga katanungan, and I will answer it after the during the second part of tonight's program. Magbabalik po kami. Okay, magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ngayon po ay nagbabalik tayo para po tugunan ang mga katanungan na inyo pong pinadala. Simulan po natin. Father, mga pari at laiko lang po ba talaga ang pwede pong mag-anoint of the sick? Unang-una po, wala pong kasamang laiko. The only one that can anoint, no, a sick person is a priest, not even a deacon. Of course, the bishop being a priest, no, he can anoint. So, priest lamang ang pwedeng mag-anoint. Kahit sabihin mo pa, lay minister can never anoint, no? Bakit? Dahil anointing of the sick is one of the 7 sacraments in the church. So, pag sinabi mo nga yung sakramento, in order for that to be valid, may 3 palaging hinihingi, di ba? Sabi ko nga sa inyo. Una, yung matter. Pangalawa, yung form, yung formula. At pangatlo, ang minister. Ngayon, ang minister ng anointing of the sick being a sacrament to be valid is a priest and no one else. No? Sunod pong katanungan. Father, ang pari po ba na nagsalita o nagsaway sa churchgoers, in particular habang hawak ang ostya before consecration, ito po ba ay tama? So, okay, ito yun ano. Unang-una, once the priest started already the Eucharistic prayer, all his actions should be divine. In fact, time, space, lahat ng ito nawawala kapag nagmimisa ang pare. So dapat nakatuon siya sa kanyang liturgical actions, na kung saan wala ka dapat nakikita bagaman nakaharap ka sa tao. Because if that happens, it will just create a tinatawag na distractions habang nagmimisa. Unang-una, alam ng mga tao na sinusundan mo ang libro ng pagmimisa. Kung hawak mo ngayon ang bread o ang chalice nasa consecration, pag sabi mo, tanggapin ninyong itong lahat, itong aking dugo, tapos sinabi, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. So bago ka magtaas, may nakita ka dun, hoy, anong ginagawa mo? Mali yan. So, people will also get distracted because your focus on the liturgical action is not right. Wala siya doon eh. Okay, so, liturgical actions, hindi siya akma. Okay, may follow-up siya question. Ano po ba ang tamang approach to correct or inform him? Now, first of all, have a confidence na kaibigan mo sigurong pare. Pag hindi mo kaibigan, wag mong pagsabihan. Kasi tataasan ka lang ng kilay, lalo na kung mataray. Okay? Pero kung kaibigan mo, you can easily, pads, alam mo, reaction lang ng mga tao. No, kahit ako ay nadidistract po kapag sigurong maganda, after maka-communion, after post-communion prayer, di ba may announcement? Doon mo na lang po siguro gamitin ang panahon to correct the people.
Kasi naglalaan naman doon ng time for announcement instead na doon mismo on the spot. So, yun ang tamang approach, no? Next. So, sana nasagot ko po yung tanong na iyon. Bakit po, Father, ang sin of sodomy ay kasalanang humihiyaw sa harap ng Diyos? Hindi po. Sodomy is not humihiyaw. The sin of sodomy, kung maalala nyo, came from the place of Sodom. Anong nangyari sa Sodom? Bakit sila sinunog ng Diyos o pinapataka ng apoy na nagliliyab mula sa langit dahil sa tinatawag na same-sex relationships? Yun. No, kaya hindi ito paghiyaw. Siyempre, sodomy minsin talagang hindi po ito kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Kasi ginawa niya lalaki at babae ang magsasama, hindi lalaki-lalaki o babae-babae. Father, kapag kami po ay nagpa-participate sa misa at tumutugon sa pare, wala po bang dapat action? Example ko po, kapag sinabi namin itaas namin sa Panginoon, no, the rubrics, ito yung instruction na dapat nating sundan sa loob ng misa. Wala po nakalagay doon na itaas mo rin ang inyong kamay. Ang nakalagay doon is, you answer. The people answers. So, what is sinabi na, when the people answers, all raise your hand to the air. So, sana nandun yun. But no. Because sabi ko nga, ito yung mga tinatawag na, kahit sa laiko, mga distraction ito sa pari rin. Isipin mo, unnecessary actions in the mass ay part ng distractions. Okay? Iwasan po natin. Good evening po, Father Mark. Masasabi ko ba na buo ang misa kung homily na ang naabutan ko? Sabi ko po kanina, ano ang buong misa? Ang buong misa ay sa simula, pagpasok ng pari at paglabas ng pari. Ngayon, ang tanong, homily na po naabutan ko, buo bang misa ko? Common sense na hindi, di ba? Pero, ang simbahan nakakaunawa kung sanong mo, pwede ba, Father, na kung wala na kasing susunod na misa, yun ang misa ko? Definitely. Pero kung mayroon pa namang susunod na misa, I would suggest attend the next Mass a whole. Kasi iba naman, attend ako sa susunod na misa, di ba naabutan ko na to homily, doon ako lalabas. Ginawa mo pang sini ang misa. No, wag naman ganoon. Hindi ganoon ang misa, okay? So yan, susunod po tanungan. Sabi po ng ate ko, na dating Katoliko at evangelical na ngayon, ang church daw po ay community of believers. Tama. At kahit sino daw po ay pwede basta maniwala lang. May mali po ba doon? Definitely. Tama na ang simbahan is a community of believers. Pero hindi tama na maniwala ka lang, tama na yon. Diba? Common sense would dictate you, logic would dictate you, na bago ka maniwala, sino ang dapat mong paniwalaan? Maniwala ka lang ba? Halimbawa, may sabi may uto-uto dyan, sabi nyo, huy, tumawid ka. Di sino ngayon uto-uto? Diba? Hindi ganoon. Kaya tayo, community believers, because we know na ang ating pananampalataya, ang ating pinaniniwalaan galing sa Diyos. Kaya nga mas uto-uto ako maniniwala ka ng isang Elis, sumalangit nawa, Soriano o Manalo, paniniwalaan mo na sila mga sugo ng Diyos. Bakit? Hindi nga nila nakita si Kristo. Ang ngayon, siguro nakita na nila. Kasi husgahan na, lahat naman ng tao husgahan kapag namatay. Ngayon, hindi lang natin alam kung saan sila. Only God knows. Pero ang maliwanag, bago tayo maniwala sa anumang sasabihin, itanong mo, kapanipaniwala ba ang aking papaniwala ang taon na nagsasabing ito? Bakit sa simbahan naniniwala tayo? Dahil mula sa simula pa, nagkaroon man ng mahabang kasaysayan ng simbahan, nagkaroon man ito ng dungis, pero nagampanan niya na panatilihin ang kanyang turo. Anong turo? Na iisa lang ang Diyos. Na may tatlong persona,
ang iisang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Na si Jesucristo ang anak ng Diyos na naparito, namatay, nagpakasakit para iligtas tayo. Yun ang nilalaman ng ating panampalataya na ating sinasampalatayanan. Ngayon, kung hindi ka naniniwala kay Jesus, dahil tinuro sa iyo ng isang manalo, si Jesus ay hindi Diyos, there's something wrong. Nakuha niyo po? So we choose what we believe. And the source of our belief is God Himself. Hindi yung basta sasabihin mo lang, okay, maniwala ka sa gusto mo. No, yun ang mali doon. Totoo po ba, Father, ang konsepto ng rapture? Hindi ko alam ang tinutukoy mong rapture, pero baka ang tinutukoy mo dito, no? It's an attempt. Kasi napaka-eksi ng tanong. Kung sinasabi mo the rapture caused by sin, yes. Na ang tao magkasala, palaging nagkakaroon ng rapture. A rapture is a separation from God, caused by the sin. Okay? Kaya totoo siya, kung sa ganoong sentido, ha? Follow-up question dito. Next. Good evening po, Father. Tanong ko lang po, na advisable po ba ang pagro-rosaryo habang kasalukuyan po ang misa? Salamat. Okay. Advisable po ba ang pagro-rosaryo habang may misa? Babalik ang tanong. Pumunta ka sa simbahan para mag-ano? Mag-rosaryo? Mag-misa. Kapag kasagot mo sa akin ay mag-misa, ba't ka nagro-rosaryo? Pero pag sinabi mo sa akin na nagro-rosaryo ka para paghahanda sa susunod na misa, then there's nothing wrong. Okay? Kaya nga mainam na bago magsimulang misa, dumating ka maaga para makapag-rosaryo ka. Ang iba kasi, ewan ko po, no, pero it's a challenge. Mas madali raw para sa kanila magrosaryo sa loob ng simbahan, pero mahirap magrosaryo sa loob ng bahay. Okay? It's a challenge. Pero dapat gawin po natin yun. Okay. Father, bakit po nung nakaraang All Souls Day, naka-black ka po? May ganun po ba talagang sinusuot ang pare? Last November 1 and 2 ko lang po kasi yung nakita ang suit niyo po. Okay, pag November 1, since All Souls Day, All Saints Day, the color is white or gold. No, it's available. The black po, matagal na kasing lagay yan ng simbahan na kapag sa patay talaga ay kulay itim. Kaya lang, sa pagbabago nga, sabi ko sa inyo mga ritual, tinanggal, pero hindi pinagbawal. At ngayon, binabalik. Kaya yamang mas magandang paalaala rin sa atin po ang kulay itim ng kamatayan na hindi pagkatakutan, kung hindi paalaala na doon ang ating hantungan, na darating at darating ang araw na mamamatay tayo, at damang mamamatay tayo, ang ating paghandaan ay sa kamatayang iyan makipagkasundo sa Diyos, upang sa ganon manyayahan tayo pagwakas ng panahon makapasok sa kanyang kaharian. Okay, next question. Padre, paano ko po kung mas goer na dati tapos na hinto po, bigla na lang nawala ng gana magsimba, walang dahilan, sa gusto na lang, kasalanan po ba? Of course. Bakit? Kasi kung ayaw mo na lang magsimba, ang ano doon, anong kasalanan, Father? The first sin is lack of love for God. Eh sabi niya mismo, anong unang utos niya? The greatest commandment is to love God. Eh pag hindi ka nagsisimba, anong kasalanan? Kulang ng pagmamahal sa Diyos. Okay? Good evening po, Father Mark. Ano po ang masasabi niyo sa mga parishioners na hindi na umuulit ng simba dahil wala na raw po silang may iuuwi na aral sa homily? Ano po ang masasabi niyo sa mga parishioners na hindi na umuulit ng simba dahil wala nang na... Unang-una kasi, no, sabi ko nga, you go to the mass not for the priest, not for the homily. You go to the mass for the mass. And what is the mass? The sacrifice of Jesus on the cross at Calvary. Kahit sino pa ang pare, bulag ang pare, pipi ang pare, may kapansanan ang pare, pogi ang pare, pangit ang pare, bata ang pare, as long as pare iyon,
the Mass is valid and you attend the Mass not because of the priest, but because of the Mass. Okay? Kahit ano pang lingwahe iyon. Okay? Next. Pwede po bang ipalit sa Litany of Loreto ang Dominican Litany to Mary and or Litany to Saint Joseph? Alam niyo po, ang rosaryo, ang litany is a devotion. You can always do. It's good to consult your spiritual director kung bakit gusto mo, no? But as long as you are doing it, fine and good. Mas maigi na yung ginagawa mo yun kaysa wala kang ginagawa na tama. Okay? Father, ang mga brothers ko po ay allow din magmisa. Sa kaso po kasi ng Lasallian Brothers, ano ito? Ayusin natin ang pagbabasa ha. Father, ang mga brothers po ba ay allow din magmisa? Okay. Brothers ito, mga hermano, Lasallian. Since they are brothers, they are not. They are religious brothers. They are not priests. They are not yet ordained. Once they are ordained, then as a Lasallian fathers or priests, they can celebrate Mass. Okay? Good evening, Father Mark. Magkakaiba po ba ang formation ng mga pare? Kasi po yung ibang pare na inassign sa mga lay ministry, sa lay, para ina-assign sa mga lay minister ang anointing of the sick. Para may sablay doon, ano. Pero anyway, naintindihan ko ang tanong niya. Father, magkakaiba po ba ang formation? Ibig sabihin, sa tinuturo sa seminaryo, pare-pareho po. Ang pagkakaiba lang, kung ang pare nakinig, present o absent. Kasi kung temang iyon, si Father ay absent, hindi niya napakinggan yun. Kung si Father natulog, hindi niya napakinggan yun. Pero ang maliwanag, ang pwedeng mag-anoint ay pare lamang. Wala nang iba. Okay? Review. Kaya nga tayo nag-aaral nito, no? Balang araw po, we will be tackling the anointing of the sick as one of the sacraments. Father, sabi ng friend ko na born against Christian, hindi ko sa tinatawag na born again, kundi born against Christian, pinakapanganak para maging kalaban ng mga Kristiyano kasi kung ano nung tinuturo. Symbolism lang daw po yung pagbigay kay Pedro ng 2 susi. Hindi ko nga alam na binigyan pala ng 2 susi si Pedro eh. Ha? May ano bang susi na binigay kay Pedro na iyon na 2 susi? Ha? Unang-una po, nang sinabi nun, the keys of heaven, talagang wala namang susi na binigay. It's an expression na pinagkakatiwalaan ka. Kasi nga, kahit sa atin ngayon talaga, pag sinabi, pagkakatiwalaan kita ng bahay ko. Pag sinabi yung word na yung pagkakatiwalaan, ng susunod, pagbibigay ng susi. Pero in the case of Peter, walang literal na susi na binigay. Kung hindi pinagkakatiwala ni Jesus. Yamang pinagkatiwala kay Pedro, ang susi na ito, ibig sabihin, itong dapat mong paniwalaan. Sumabalik tayo dun sa unang katanungan. Paniniwalaan mo ba sila? Hindi lahat. Kasi sila ay hindi pinagkatiwalaan ni Jesus. Ang paniniwalaan mo ay ang mga pinagkatiwalaan ni Jesus. Bakit mo ba ginawang parang nakakatakot ng Diyos Ama ang itsura ng mga seraphim at cherubim? Sa totoo lang, wala pa po ako nakikitang nakakatakot na seraphim at cherubim. Ewan ko po sa inyo. Kaya hindi ko masasabing nakakatakot. Minsan, of course, matter of expression ng painter, kung ano ang kanyang inspiration. Pero wala pang nakakakita. Maliban na lang siguro sa iilan, hindi natin alam kung sino, no? Pero I myself haven't seen later on. Pero kung gamit ang imahinasyon na meron tayo, because that is the only thing that we can have, ano ang nakasaad? Anong mukha ng mga serapim? Anong mukha ng mga kerubim? So from there, na dinidescribe, di ba, ganun din, pumunta ka ng pulis, may nagnakaw ng aking bag, anong mukha? Ay, yung kilay niya pa ganito, pataas, ang mata niya parang singkit, no, ang labi niya parang ganito. Dinidescribe mo, ang pulis doon kaya mag-drawing.
The same way, kaya natin mag-drawing based on the description in the Bible. But no one have seen. Okay? Bakit po, Father, tinawag na heresy ang turo ni Nestorius? Wow! Isang chapter to ngayong gabi. Akala ko tapos na ako. Okay. Mga kapatid, o sino man nagtanong nito, pag sinabi mong heresy, ito yung tinuturo na hindi akma sa turo ng simbahan. Halimbawa, sa turo ng simbahan, pinaniniwalaan natin na si Jesucristo ay may dalawang kalikasan. Tunay na Diyos at tunay na tao. Pwede mong panindigan. Halimbawa, pwedeng panindigan ni Juan de la Cruz, si Jesus ay tunay na Diyos pero hindi siya tunay na tao. Heresy yun. O pwedeng panindigan ng isa. Sabihin natin si Pedro, kaibigan ni Juan. Ang turo niya naman, hindi pala, magkaaway sila. Si Jesus ay tunay na tao pero hindi Diyos. Salungat sila, hindi magkaaway. Heresy rin yun. Bakit? Kasi ang turo ng simbahan, si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Pero pwede ka rin manindigan, si Jesus hindi tunay na Diyos, hindi tunay na tao. Maliwanag? So, anumang katuruan ng simbahan na hindi mo pinaniniwalaan, it's a heresy. O pag sinabi natin, may isang Diyos, tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, sabihin mo ngayon, hindi, may isang Diyos, pero dalawa lang persona, Ama at Anak. Kaya kung magbibinyag ngayon, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak. Heresy yun. Kasi niyon turo ng simbahan. Maliwanag? Keep in mind, balang araw, pag matapos ko itong doctrinal formation, I will talk about heresies and the history of the church. Mahaba-haba po yan. Ang daming mga pangalan na ipapakilala ko sa inyo, na siguro pangalan pa ng mga lolo natin. So ang daming pangalan niya ng heresy na nakabase kung sinong pare o kung sinong nagturo nito sa kasaysayan ng simbahan. So keep in following on that, no, kasi mahaba-haba pa nating lalakbayin. Si Father dito ay meron pang 4 years sa parokyang ito and several months. Okay? So every every second and fourth Saturday, we will have this. So ayan po mga kapatid, nagwawakas ang ating doctrinal formation ngayong gabi. Dito sa parokya ng Immaculada Concepcion sa Karangalan, Pasig. Magsitayo po tayo at magdasal. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory to the Father, to the Son, the Holy Spirit. The Lord be with you. Almighty God bless you, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pakikisa. Ganon din sa mga nandito sa loob ng simbahan. No, hanggang po sa ika-4 na Sabado, patuloy natin pag-aaralan ng turo. Hanggang sa susunod po, maraming salamat. God bless and good night.